Ngayong Christmas rush, maglalabas ang Department of Transportation ng utos kaugnay ng booking cancellation at surge pricing ng mga ride-hailing app o TNVS. Problema yan ng mga commuter na sinabayan pa ng transport strike. Nakatutok si JP Soriano. Sa unang araw ng 3-day transport strike ng Manibela, may nasakyan pa rin namang jeepney ang mga pasahero bukod sa Parañaque at Quezon City. Maging sa Las Piñas, Caloocan, Marikina at sa Maynila. Maibalik yung ating 5 years na prangkisa at makarehistro po tayo. Imbis po na ipambayad na lamang namin, doon sa mga renewal nito, pinagmumulta pa po kami. Barya-barya lamang po ang kinikita ng ating mga kasamahan. Hindi talaga ang strike ang mas pinoproblema ng mga commuter, kundi ang kakulangan ng masasakyan, lalo na ngayong Christmas rush. In demand syempre ang mga ride-hailing apps o TNVS. Kaya si Ina na marami pa namang grocery na iuuwi, inabot ng mahigit 10 minuto bago nakapag-book. Ang singil mahigit 300 piso kahit sobrang lapit lang ng pupuntahan. Pinatos niya ito lalo't malakas ang ulan. Kaya parang wala akong choice. Pero bago pa dumating ang nabook, kinansel ang trip niya. Kinailangan pa niya uling mag-book. At sa wakas, may nasakyan na. Marami pa akong nakausap na nakaranas ng booking cancellation. Nahirap pa naman sa dami ng bitbit. Kasi expected namin nandun na, tapos makakauwi na kami. Tapos mag-antay na naman kami ng another booking. Paliwanag ng samahan ng mga ride-hailing app drivers sa bansa, may mga ride-hailing app na automatic na nag-a-accept ng pasahero kahit nasa 2 kilometro ang layo sa kanila. Hindi raw yan basta-basta kinakansela, lalo't may multa at pwedeng ikasuspindi nila sa app ng ilang minuto o oras. Pero kung sobrang traffic, hindi agad mararating ang layong yan. Kapag masyado ng malayo, napakataas po ng gasolina ngayon, talagang napipilitan po na mag-cancel. At kawawa naman po yung mag-aantay ng mga pasahero natin. Pero ang Department of Transportation ipinag-utos na sa LTFRB na isumite ang listahan ng mga drivers mula sa mga ride-hailing companies na nawiwiling mag-cancel ng booking, lalo na ngayong Christmas season at sa mga susunod daw na araw. Maglalabas na po kami ng memorandum circular ang LTFRB. Isasama na namin yung TNVS. Kasi po ang karamihan ng mga drivers or TNC operator, ang sinasabi nila rason is traffic. May traffic naman saan. Huwag na lang po silang lumabas kung ganon. No? At mas mabawasan pa yung traffic. I mean, that's the purpose of supposedly a public utility vehicle. Dagdag pa ng DOTR. May 2 piso na sinisingil sila every minute that incorporated supposedly yung traffic doon. Pababa yung surge pricing. Sa susunod na linggo, pagpupulungan din ng DOTR, LTFRB at ride-hailing app companies ang legalidad ng surge pricing o kung pwede itong suspendihin o tanggalin pansamantala tuwing panahon ng Pasko. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.